Yan, what's up guys? Bumalik na ako galing sa pagdating sa amo. So, i-check natin yung trade ko kanina. Okay? Yung sa New York session. Okay? Kasi hindi natin natapos kanina, no? Nag-trade ako ng, I think, 9 trades yung nangyari ngayong araw. Bisitahin natin sa BTC kasi I think may trade ako dito kanina. May trade ba ako? Wala, di ko alam. Ang tatandaan ko lang is yung sa okay, meron pala akong trade dito kanina sa London. Ayan, isa. Okay. So, ito, SL to, SL to. Ito yung tingnan natin yan kung ngayong bang araw yan or okay, titingnan natin kung ngayong araw ba siya. Ngayong araw ko ba siya trade? Kasi meron akong 9 trade guys. 9 trades oo. Ngayong araw siya. So, kalimot pala ako. No? Ito kaninang umaga pala to. So, ito yon. Kung mag-multitasking tayo, halos magkaano lang ang guys, ang gold tsaka BTC ng galawan minsan. Tingnan nyo to yung galaw ng gold pa bearish din. So halos magkapareho sila ng galaw. Okay? So ito yung trade natin kanina na nagkamali tayo. Na dapat I think sell siya na natin na buy. Tapos again tayo ulit dito ng sell, nakakuha tayo ng isa. Okay? So, sa gold ngayong araw is isang beses lang tayo nag-trade. Dalawang beses. Ayun guys, sorry na naputol. Eto, yung gold natin, no? Ay, yung BTC natin. Ito na yung gold natin. Okay, sorry. Nalilito na tayo. So, ito na yung ating, gold. Okay, sa BTC, dalawang beses lang tayo nag-entry. Okay. So, dito, ngayon, ito yung session ngayon. Tawag dito, sa 30 minutes tayo. So, ito yung session dito. Yung may mga bracket na kulay itim. Yan yung per session ng ngayong araw. Per day session. So, nasa 30 minutes tayo, i-move natin sa 1 hour para mas malinaw sa inyo. So, ayan. Itong bracket na to, yan yung, per session ngayong araw. Sa isang araw, 3 session. So, ito yung New York session, Asian session, yung Tokyo, London, tsaka New York. Okay? So, dito sa gold, ang trade natin na nangyari is, ilan ba? 1, 2, 3, 4, saan pa? Kasi siyam yung trade ko ito yung mga natin guys. Punta tayo sa 1 minute. Hindi ata nasali dito yung mga SL natin. So, para mas malinaw sa inyo kung ilang trades tayo ngayong araw. Makita mo dito guys, bumaba pa rin dito. So, kung inusog pa natin to dito, pwedeng kumita tayo ng diba, ang target na apat natin, bababa pa siya dito sa block. So, meron tayong 2.61 risk reward ratio. So, kung dito natin ibinaba pa sa may blue, meron tayong 1.95 ratio. So, halos 1 to 2 ratio. Okay? So, ano ba yun? 1.51 lang yung ating dito. Yan, 1.51 yung ating laging nilalagay, no? Ayan. Lagi naman sure, so, nilagay ko na 1.1 kasi lagi akong na-SL laging hindi naabot yung TP pag 1 to 2 ratio. So, ayan, meron tayong isa. Okay. Na-SL ba tayo dito? I think na-SL to Tama. SL tayo dito. Ito yung entry natin na kanina na SL. Ito TP. Okay. So, 1, 2. Sa Asian, wala tayong
Wala tayong entry dito sa, meron pala isa. Ay, hindi na. Ito last dito. Itong mga to last day. Okay? So, 13. Okay. Kahapon yan. Ito lang yung trade natin ngayon. So, wala akong entry sa Asian kasi hindi tayo nagising ng madaling araw. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung entry natin dito sa gold. And out of 5, meron tayong 1, 2, 3, 4 na wins. Isa lang yung lost. Okay? So, sa BTC naman, ilan ba yung entry ko sa BTC ngayong araw? Makikita natin yan kasi minsan dinidelete ko yung SL. So, ito yung meron tayo 1, 2. So, ito kahapon to. 13. So, ito lang. 1, Asian. SL tayo sa Asian session. Sa London is isa. TP. So, kung nag-ano pa tayo dito, kung makikita nyo, kapatipi tayo. Pero hindi tayo makapag-multitask eh. So, recap tayo sa history. Okay? Sa history, ayan, makikita natin dito kung ilang trades ako. Ito, makikita nyo dyan mga date ngayon, araw. Ito, 14. So, magsimula tayo sa bottom. So, 1. Ito mo to 1, 2. Ba tayong bumaba? So, ilagay natin dito kasi hindi ko maano eh. So, ito yan. So, yung unang trade natin sa BTC na TP siya. Yan. TP pinakababa. Ngayon, yung mga sumunod sa gold, natandaan nyo, mayroon tayong SL na isa sa gold, sa BTC. Tapos, ito yung sa gold. Kaninang umaga. Tapos, ito naman yung pangalawa, yung na-TP na. Tapos, ngayon, ito, yung entry ko na dinilit ko before London session ata yun. Mag-entry ako ngayong gabi. So, delete ko yan. SL yan. 4.63. And then, magkano yung talo natin? 3. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8. 9. 10. Okay? 10 entries. Sakto lang na. 10 entries pala yung nagawa natin. So, bilang ko kanina 9 lang kasi ito wala to sa sa chart. Hindi natin nakita yung nito, yung plot kasi dinelete ko. So, ayan kung makikita nyo, lahat gold, mayroon pa lang isang BTC, ito yung na TP. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ba? Tama, 6 hanggang dito. Hanggang dito yung 14. So, 6 out of 10. Okay? Out of 10, 6 yung panalo natin. Okay? So, medyo magandang resulta. Ganito pagka once na alam mong tawag dito. Napapractice pa lang natin yung guys. Pinapractice pa lang natin yung strategy na yon. And hindi pa siya as in masasabi mo na 75 or 85%, hindi pa ako satisfied doon kasi ngayon ko lang nagugulan na mag practice mag back testing ng live. And yeah, dito nag-trade tayo kasi nandito ako nakapahinga naman. So mayroon tayong mga entries, multiple entries. Nasubukan natin yung entries na 5 minutes range. Okay? So, dito, quick recap. Kahapon, nag-consolidation dito. Hindi pala. Sa Asian session, hindi tayo nakasabay dito. So, tatandaan natin na always, kumbaga, aware sa consolidation. Ayan, may consolidation na nangyari dito before nag-London session. So, ang nangyari guys, meron Asian session high dito sa part na to na binalikan ng London session. Okay, kung makikita nyo dito tayo nag 5 minutes range kasi ito na yung 5 minutes range ng
high and low. Okay, high and low ng Asian session. So ito yon, nag-create na, tapos saka tayo nag-plot ng 5 minutes range. Okay, and then bumagsak yung price at nilampasan yung consolidation. Okay, so ang nangyari, na-break niya tong pumasok siya uli dito sa range na to na consolidation phase ng 1 hour. Itong white na to. So, ito yung isa sa mga natin basihan. Which is kanina, dapat naka-enter tayo dito, but mali yung napindot ko. Ayan, 5 minutes range. So, lagi siyang nag-create ng fake out at nag-grab ng liquidity from previous Asian session. May kita mo dito, may supply. And, tinap niya yan. Okay, nag-tap siya dyan. Tapos bumaba. And then, ang isa pa sa napansin ko guys, itong ating tawag dito, VWAP. Okay, yung VWAP na yan, ito yung premium sa taas, ito yung discount. So, if price, ito yung kumbaga nag-create ng resistance. Okay? Ito naman yung support ng price. Kumbaga, tingnan nyo guys hindi siya lumabas dito sa resistance sa red. So, napansin ko lang na pagka lumalabas siya dito sa red na to, okay? At nag-resist sa blue, means, sellers pa yung may tawag dito, control. Okay? So, yun yung napansin ko sa VWAP. Inad ko to as a confirmation na pinapractice ko rin. Okay? So, 5 minutes range. Kung makikita mo dito, 5 minutes range. Tapos, hindi siya lumampas dito sa VWAP. Okay? Nasa discount pa rin siya. And then, saka siya bumaba. Lumampas siya dito sa discount area. Okay? Saka siya bumaba ulit ng price. So, nag-create siya ng consolidation. Ayan. Nag-consolidate siya if ang price kumbaga nag-gathered pa ng ng mga entries na kukunin, okay, para kung saan iipunin nila dito, saka sila magdi-decide kung sino yung mas malakas, sellers ba o buyers. So ayun lang guys, maganda yung entry natin ngayong araw. So, isipin nyo kung halimbawa ikaw mismo sa bahay mo, ito lang yung ginagawa mo, di ba? There's possibilities na, tingnan nyo kung ito 0.01 lot size to. Ito 0.010 ata to ginamit ko dito Kaya nag 100 plus siya. So, ilang pips lang yan. Ito is 6 almost 10 pips to. Okay, almost 10 pips. Ito naman is tapos natin is 6.24. Okay, so 1.5 ratio yung natin. Kumbaga, hindi siya 1:1, okay? Sobra sa 1:1 kasi kung 1:1 is kung ano yung price dito, halimbawa patalo mo $6, tapos $6 lang din yung katumbas ng profit mo. But yung pinapractice ko sana is 1:2 ratio, but lagi kong napapansin na hindi inaabot yung entry ko. So, pinapractice ko yung 1.5. Ayan, 1.5 ratio. Mas, halimbawa is 10 yung patalo ko, yung take profit ko is 15. Okay? So, halimbawa, 1:1, 10 yung patalo ko, 10 din yung panalo ko. So, sa 1.5 is 10 yung patalo ko, okay, yung i-risk ko, kung matalo, at 15 yung profit ko. Okay? So, may sobra na 5. Mahina yung yung internet ko guys. So, ayun lang guys. I hope na naintindihan niyo yung pinagagagawa ko, no? So, hindi pa siya as in, hindi pa ako kontento sa
Ngayon ko lang to ginawa na nagbabacktest ako live at pinapost ko sa inyo. Kasi, mayroon na akong time doon sa trade na gusto ko. So, sa 3 session, pwede akong maka 3 entries every session kung may possibility na, probability na pasok yung ating criteria na mag-entry. But kung hindi, yun nga, hindi tayo papasok. So, hindi ako lumampas sa 10 entries kasi 'di ba, magbo-backtest tayo hanggang 10 entries lang. And meron tayong ano na hanggang 5, sa 5 na 'yon kung halimbawa natalo tayo ng 3 ay 2. Okay? O sabihin natin hanggang 3 ang talo sa 5. So, ayun, titigil na tayo. Depende kasi yan sa oras ko eh. Sometimes may oras ako, katulad ganina, may oras ako na mag-trade. Tingnan yung ano, yung chart. But kung wala, ayun, hindi mo mababantayan na kung ano ba kung saan ba takbo ng ano ng price kasi nga hindi mo nakikita. Pero kung halimbawa naka-create ka ng strategy mo yung ganito, so mag-plot ka lang, okay, hayaan na lang natin na ma-trigger. So ayun guys, I hope na nakaintindi kayo. Mag-aasigasan na ako para bukas magkikita kami ng aking asawa. And yun, magla-live ako bukas. And I hope yung live natin is walang cut at hindi siya malabo. So, have a good night. Peace out.